natutunan nila, yung Joy, isa sa mga pinakamahirap na matchup dyan, actually hindi nagagalit sa jungle role, sa roam. Kasi yung Minotaur, ang hirap niyang pasukin. For one, kapag hindi mo natapos yung beats mo, magre-re-engage siya ng Minon's Fury. And yung heal with the flask. Isa yun sa, actually, hindi ko nabanggit kanina yun. Pero yung heal na kapag may kasamang flask, nanenegate basically yung damage output ng Joy. Bali, parang wala kang ginawa. Dumash ka lang. Sumayo ka lang. Motivational roar kasi. Minomotivate niya yung mga kasama niya eh. Ganda nga ng Minotaur pick ngayon, wala nang pagtando yun. Last Pero- pick yun, di ba? Last two picks Tapos yun. nag-double down pa sila sa early game nung pinik nila yung Martis. Well, tingnan natin kung paano ang magiging resulta ng draft na ito as we head over sa ating game number 3. Ayan na. Tanggal na kagad itong Arlot. The Same respect. with Novaria. Hindi pa rin nakakalusot ng Novaria. First game. Ganyan na ganyan yung drafting pattern natin. Arlot, Novaria, and Matilda removed Nolan on ka dito. Smart Omega. Pwede mo tanggalin yung Nolan kasi first pick yun kanina ng RSG. Kita natin kung gaano ka-capable si Demon Kite sa paghawak ng Nolan. Yeah. Pero Faramis yung pinili dito ng Barangay. Ayaw ng extended team fight, no? Para dito sa Smart Omega. And gets mo rin kung bakit inaalis itong Matilda, eh, no? Kahit ang dami ng mga changes pagdating sa mga roamers, ito pa rin talaga yung makulit at magulo. Oo. Ayaw mo may kalaban na ayaw mo. Tititigan ka lang sa farm. Oo. Bawal mong ibigay yan. Kay Kasi Light. pag ano yan, kapag tumambay sa sa gold lane, yung marksman, yung pakiramdam ng marksman, parang nasasakal siya. Buhay na buhay talaga. Okay. Ganon kasi yun. Isipin mo, di ba, may guiding wind ka, pwede kang tumakas, pwede mo ipang-engage. Kahit sino marksman, kahit sobrang asim, Kahit buhay ikaw, talaga. kahit ikaw. Ay, nako. Pero kahit sa jungle, nakakasakal yan Nakakasakal yan. Yung tatayo ka ng Matilda. Tititigan ka lang, Oo, tinitigan ko, di ba? Tapos wala. Tinitigan ko. Tapos, Tapos wala, nandyan lang siya. Babatuhan ka lang ng mga paro-paro, no? Alam, na-experience yun na ba yung yung jungler ka, kinukuha mo yung purple, tapos nasarap ni Matilda. Nakatayo lang, kala mo parang nag-AFK, pero hinihintay ka lang. Ako siguro, hindi. Kasi marksman ako Marksman eh. ka kasi. Pero nakaka-relate ako kasi nakikita ko kay Burrito. Pero na-experience mo rin yung marksman ka, gusto mo umasim, tapos biglang may Matilda sa gilid. Yun ang na-experience. Ayan. Nakaka-bad trip yun. Nakaka-bad trip yun. At na-experience na rin naman natin ang Vexana para sa game number 2 at ito'y muli babalik. Ay! Same recipe. Ayan na. Ay, nako, ang ganda nung Ruby Martis. Ang ganda nung Ruby Martis, pare, parang ang unat nito. May Guinevere, by the way, from RSG. Pwede mo ilagay sa roam, pwede rin naman jungle. In terms of matchup, yes, Martis is a good counter against the Guinevere. Pero nakita rin natin ng M5 na hindi ganun kasama yung matchup na yan. Kasi may Hades build, basically. May hybrid Guinevere jungle na nagda-damage na kaya makipagsabayan dito kay Martis. Hindi siya reliant dun sa jump. Wala kay Guinevere. Pero most likely, di ito ipipick ng RSG unless gusto nila i-flex both on Light and Demon Kite. Kabisado kasi ni Matzilla tong best picks niya to Martis. Even nasa MDL, di ba? Nung nasa MDL, isa to sa mga heroes talaga na top priority nila. Pero kailangan ng Shredder, kuha ng carry at Barats. So, sila naman ngayon ang gagawa nito. Grabe si Mato, drafter Drafter yan. Drafter. Ay, The freshest face of the season contender, Matzilla. 3-3. Ano yung brethren niya to, no? Yung Frederick. well, hindi naman katakataka kasi napakaganda ng performance niya. Kapag mga ganyang heroes ang kanyang hinahawakan noon. Maalala natin, sila rin yung nagtapat nung play-ins, nung playoffs nung season 12. Oo nga. At sa kasamaang palad ay tinalo ng RC Smart Mega. Pero ito na. Same. Gusto ko lang sabihin, Bruno wins games, guys. Parang game 1, game 2. Panalo parehas. Yun ang timpla ng serye na to. Kung sino nakakuha ng Bruno, sila mananalo. Pero this time around, wala yung Arlot. Saka may ni Luis kasi first ban yan mula sa RSG. So they will have to find a different XP laner. Kung hindi pa XP, itong Ruby. Kasi pwede pa rin naman yung Kurin Mark. Unless ilagay nila sa XP yung Ruby, tapos nakawin nila yung Minotaur. Yeah. Actually, Ruby, kung titingnan natin, parang ang lakas pa rin naman talaga ng Ruby pagdating sa XP lane. Pero may respetong ipapakita dito ang Smart Omega. Boss, bawal yan, boss. Hindi pa natin kasi napag-uusapan yung funny ni Demon Kite. Yan ang todong explosive appearance nung S8. Ganda Season ng ban. 8. Oo, ganda ng ban. Unang season ni Demon Kite.
nagpani siya, wala siyang pakialam sa nararamdaman ng mga kalaban niya. Oo. Winasiwas niya lahat ng cable na pwede niya iwasiwas eh. Oo, naalala ko pa yun. Yun nga yun. Oo. Alam mo kaya nga nag-rookie of the season yan eh. Oo. 'Di ba? Itong si Demon Kite. Same with Sir Matt naman din. Ano siya last nun eh? season. Benedetta tsaka Fanny eh. Oo. Si Demon Kite. Tsaka Si- most skills siya nun, most skills. Ano naman, si Matzilla. Ayan, yung utility. Yung Trinity. Oo. Si Fred rin, si Akai. Martis, si Akai. Sakay. Pag may binana isa doon, pili ka lang na isa eh. Oo. Pag binan yung tatlo, back siya, Matic. Yun na yan. Pero eto, tinanggal yung dalawang assassin, pare. Grabe naman. Respeto. The Demon Kite ban. Respeto. Respect demon ka. Ay, naku, nirespeto nila yung The Devil. Oo, walang Tatlo yan, oh. walang Nolan, walang Fanny, walang Lancelot. So mapo-force ito si Demon Kite na maglabas. Tapos nagbarat si Demon Kite, no? Pwede. Pwede pwede Valuean lang, no? Sabi ni Demon Kite, boss, may hira na ako eh, boss eh. Yung link, parang hindi na rin gana yung link Wala eh. na. Hirap. Kahit ako, di na ako nakakapag- Oh, Linggads pala to si Midnight. Totoo. ako eh. Nababadtrip nga ako dyan pag hindi niya ako nililingan eh. Bakit? Hindi ako nire-respeto eh. Oo eh. Oo nga, sa mga customer. Respect no? them sila. Pare, Respect tama them. naman. Champion kasi. Okay, Nana, ban. Na. Para dito sa RSG ngayon, ano ang mga available? Aurora is also available para dito. Valentina. Valentina. Ano pa ba? Nana still okay. I Ban, mean, ban. actually, last ban pala. Uh-huh. Well, Valentina nga, most likely. Pero feeling ko last pick na. Kuha na sila nung Rome or XP dito. Nakawan na nila yung Minotaur na binabanggit Nakakaw natin nga. kanina. Nakakaw pwede. Mm-mm. Sa akin okay lang. Nakakaw tapos kuha sila ng mage na heavy damage. Yun nga, Valentina. Kasi you don't want to give RSG the Minotaur considering na hawak mo yung Martis at Bruno kasi inenagit lang yung early game damage. Tapos, ano pa, ang nakakasadya, may baka na may dinosaur pa. Parang nakunat. Ay! Ito, Ay! basically Ayan. adjusted. Ah. Adjusted to. Ay, aggressive sila dito, papi. Tsaka ano din, yung Pakito, sagot din sa ano yan, Barats. Tsaka panghuli dun sa likod kay Bex. Oo. Mm. Pwede niyang patayin si Vexana at yung carry. Not unless full tank carry tong hindi full tank carry yung committed ka sa full tank carry hybrid build na Thunderbelt, Endless Battle, Brute Force. Pero most likely magda-damage dito yung carry. Pero malaking yung problema itong Pakito. But then again, open pa rin yung Minotaur. Actually, okay nga lang din yung Grak eh. Grak, no? Grak, tas anong hero ni Devil Kite? Yeah. Barats XP. Berizla. Oh! Ay, XP. Forward ko nga naman. Ay, no. okay. Hindi dumadash. May isang dash. Pwede na. Classic Kaja versus Martis. Wow. Atakin during the Mortal Coil. Iba to Iba ang inilalabas ng RSG. Alam mo, kahit counted yung Minotaur versus the export. Oh no! Wait, may masayang caster ngayon. Si Ay, Naisu. si Naisu. Binabati natin si JC. Rezabek. Omega, Gord, Every Rezabek. Sakto, Omega si Si JC. JC. Pangalan niya talaga yun eh. JZ Omega. Hindi ko alam kung gusto niya pasabi yun, pero nasabi na natin. Sorry, nabanggit ko na eh. Thank you, JC. Oo nga, no. Sorry, pero nabanggit ko na eh. eh. Nabanggit na eh. Dito na tayo eh. Gold pick, pare. Wow! Iba to Ibang klaseng Smart Omega para sa game number 3. Sabi natin kumbaga samantalahin na natin ginulat na natin ng game number 1 eh. Di maglabas pa rin tayo ng panggulat. Yeah. Gord versus Vexana. Paano matchup na ito? Actually, hindi lamang si Gord pagdating sa mga vision taking yung push control. Pero iba pa rin kasi yung binibigay ng isang Vexana. Pero ang gamit kasi ng Gord is may specific na ginagawa siya versus any composition. And in this game, maganda siya versus this comp of RSG kasi heavy frontliners. Against Gord, napakahirap gawin ng trabaho mo kasi lagi ka makakakita nitong mga bola na mga galing kay Gord. And kapag hawak na ni Gord yung kanyang glowing wand, yung mga HP bars ng RSG ay talagang mahihirapan sa list state. Yeah. Okay, so ano pala? Anyways, Demon Kite Barats pala. Oo, talagang sinure na nila itong Barats para kay Demon Kite. Pero ngayon kasi pag sa XP lane, umaangat na rin itong X-Borg. Sobrang hirap ang mga heroes na more on physical damage. Yeah. Pagka sa XP lane, lalo't X-Borg ang kalaban mo. Teka lang, naka-assassin emblem yung Gord. Aray ko, bes. Usually mage emblem ang hawak ng mga Gords, pero Oo nga, this time no? around naka-assassin. So,
May early game may early game presence tong Gord na to versus this Barats and Xborg. Naturally, again, hirap na nga yung Xborg tsaka Barats versus Gord. Ngayon, double down ang Omega. Early game pa lang, pahirapan na natin. Tsaka ang bilis niya din ha, naka-trio boot siya na ano. Oo. Yung agility, setting. wilderness. Kahit naka-surfboard siya. Oh. Agility, wilderness blessing. What a build mula kay Ryle. Yeah. Feeling ko magmamatter talaga dito kung paano gagalaw si Light mamaya. Once na mag-level 4 siya, kailangan niyang hanapin itong main damage dealer ng Smart Omega na si Ryle. Yeah. Oo, pare. Nakaka-highlight nga ang bola dito. Every time na may Jego, may Latigo. May Latigo. Oo. So, ang problema, sinong Diego ang hihilahin niya? Sinong ihilahin niya? Oo, Ako kasi- tingin ko, Gord. Kasi pwedeng yung Gord, pwedeng yung Matis. Ang nakaka-bad trip kapag kadya ka, yung kapag may pakito, yung may hinila ka, bigla kang na-knock up. Nanakap. Ayun yung bad beats, no? Bad beats yun. Oo nga. Hindi mo matutuloy yung hatak mo, no? Parang, sasayangin ko ba yung hatak ko kay Gord o abangan ko na lang yung pakito? Well, and ang mahirap dyan, baka hindi niya matuloy yan kasi maganda rin ang roamer dito ng Smart Omega. Yeah. Yung Ruby, nadidistrap ka kapag may yung Don't Trot Wolf King eh. Yep. Pwedeng ihilahin eh. Yung kapag nag-divine judgment ka, ang daming pang-cancel. Okay. Pwede ka rin I'm offended, pero turtle fight for these two teams. Demon Kite. Luis, full stack. Here we go. Luis, knock up. Eto na yung final guard. shot na meron si Ryle. Pero wala silang napatay. Actually, 1-1 lang. 1-1 lang pala yun. Pero That's jungle yung Demon nila. Kite down. Pero si Matt, Ulit! hinila si Matt. Hinila ng latigo ni Light. At doon na nga, makuha ng dalawa. Diba? Iba Okay. talaga. Ang kupunan ng RSG. Pang Diego talaga sila. Iba humuli Luis. na si Luis. Luis? Patrick na si Luis. Hindi pa sumusuko si Luis dito ha. 5K pa. Ang buhay ng Turtle, buhay Suntok. na rin. Itong si Matt. Level Suntok 4 para na si Mark. suntok. Jumajab-jab lang. Nandito na si Demon Knight. Kakabuhay lang. Level 5. Sino mauna dito para sa Turtle? Yun ay mapupunta kay Demon Knight. Maganda yung naging start ng turtle fight for Smart Omega. Sila yung nakaharap ng magandang engage combo mula dito from the Gord, the Mystic Gush. Took down Demon Kite. Nawala yung jungler ng RSG. Pero dahil napatagal ng RSG yung team fight na yun, especially with Light, taking down the Martis of Smart Omega, umabot yung Barats ng RSG dito and Demon Kite was able to secure that turtle for RSG. And nakikita na nga natin sa mga items. For sure ay focus talaga para sa Ice Queen Wand itong si Ryle. Kasi nga naman kung titingnan mo, ang bibilis din kasing tumakbo ng mga players dito ng Origin. Kailangan niya ng pambawas dito. Andun yung Mystic Gush. Kami din may hila. Classic combo. Ruby Gord, Mark and Ryle getting the pick off. Lumalabang pagdating sa mid game, sa mid lane control ang Smart Omega, pero they have to address the side lane. Medyo malaki yung gold gap ni Kusei laban kay West. 800 gold ata yung lamang ni Kusei dito versus the Bruno. And ito naman yung lamang talaga ng meron kang Brave Smite carry, yung tank carry na binabangkit natin kasi may sustain siya sa early game. So, yung aggressive playstyle medyo forgivable kasi mas mataas din naman talaga yung DPS ni carry lalo kapag tumama yung first kill. Okay, 4 members mula sa RSG. Naispatan dito si Mark. Layo muna siya. Alam niya na medyo delic siya. And nandito si Light. Any moment pwedeng humatak to. Available yung kanyang ultimate. Okay, quiet lang lahat. Maging yung audience sa venue. Eternal Guard. Pinap para siguro makapag-push. Kumukuha lang ng Robinson. only Pero ang goal. sakit! Aray ko po. Ang sakit! Pantay talaga ni EG. Ni EG Boy. Si EG EG Boy, Boy. Eternal Guard. Si Eternal Guard. Ang sakit talaga. Alam mo, yung Eternal Guard, mala alien yan eh. Kung sa ibang bansa, si ET. Dito, si EG. Teka lang, may tawag si Burids yan eh. Ano pangalan nung ano? Si Alin? John Si Paul. John John Paul. Si John Paul. Si Jampol. Si Jampol. J-A-M. Imposibleng walang nanonood dito na hindi pangalan John Paul. Oo. Pero ito si John Paul. Sa'yo, EG Boy. Si EG Boy eh. Okay. Bahala ka na kung ano gusto mong pangalan dun sa... Pwede mo kasing pangalanan yun. Sa'yo yan eh. Sa pets ni, ni Bex. Aray ko po, sakit. Ang kati, uy, pinapaapoy. Ay, what a predicted. Grabe, in advance niya yung Divine Judgment. Nako. Advance payment. Nahuli ka agad si Luis dito pero kaya pa namang humabol ng Smart Omega. Ang ganda ng ginagawa ni Nibor. Hinanap niya kung nasan dito si Matt. Siya lang zone, talaga ang the zone. kanyang tinititigan. 7K. Oh, Mark! Ito si Mark! Mark with the hila, yun na naman yung mystic Aray ko po. na meron si Ryle. At ayun, yung combo na meron Mato. ng side ng Omega. Pero alam ng RSG na wala ng mga skill ang Omega. Makakalasi ba sila? Hindi. Yung turtle ay mapupunta pa rin kay Cedrix. Grabe, hindi sumuko ang Smart Omega doon pero maganda. Oh, Wes! Power flicker! West, oh, wow! 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 Wow!
Mag-recall kay Kosei, men! Mainit. Sobra ka naman, Kuya Wes! Alam mo, si Wes matagal na mainit to. Amateur days pa lang niya, mainit na siya. Mainit din ang arangkada niya from MDL. Oo. And ngayon sa MPL stage, walang pangalan dito. Kahit nag-M5 ka, nakuha niya yung Torre sa may top lane. Rookie season, tapos kumbaga may ano kagad, no? May May swag. swag. Kumbaga, May swag. Malajamorant, may swag, pare. West side eh. Oo, West side. West side kill. Tsaka ang laking bagay niya na, sa lane, ang laking bagay na ikaw yung makakapag-push. Lalo kapag Bruno. Oo. Ayun, tingnan mo, lamang sa gold. Oo, yung carry. pare. Pero sabi ni Bruno, lamang ako sa damage. Lamang ako sa damage at lamang ako sa tower kahit lamang ka sa gold. Yun nga, galawan talaga eh. Kasi ang daming nagdududa eh, no? Dito kay Wes na papalitan mo kasi si Kera. Oo. Again, doon sa Smart Omega lineup. Mark. Pero dito si Mark, papasok. Mark, Nibor. okay. Hihilain pero nag-ultimate si Nibor. Pang-out lang din. Last Insanity out. So safe pa rin si Nibor. Kaya si West sabi niya, dito naman ako sa east side. May Torre dito eh. Oo. Ramdam ko dito ang aking kapalaran eh. Kailangan ko mapabagsak itong Torre na to. Kaya naman RSG, 4 kagad yung pumunta rin sa may bottom lane. Malaking Actually, lima yan. May malaking dinosaur. Missiles coming in. 5 members mula sa RSG. Grabe, dinala lahat. Okay. Dinala lahat sa Nag-call. barangay. Nag-call yung RSG na mag-raid dito Oh, sa Mr. baba. Bilis. Maganda ang ginawa dito ng Smart Omega. Mabilis na pag-clear wave. Pero dahil doon, alam ng RSG na walang Mystic Gush. Yeah. Pero feeling ko, mabilis lang naman to eh. Mga 30 seconds Kaso- lang yung cooldown nito eh. Oo, pero naiwan sa kusina yung yung pakito ah. Sa taas, no? Naiwan, medyo delik nag-training yung pakito. Ayan na, humata. Divine Judgment coming in. Combo para dito sa side Ayan ng na. RSG. Isang mabilis with a snap. Wala na yung gourd. Yan na yung katanungan natin eh. Paano gagalaw si Light dito sa laban na ito? At Oh, walang pinapakita Piraga. nga niya, walang Piraga armor din si Nibor. Pero tingnan natin kalahati ang buhay ng Turtle. Babanatan ba to ng side ng Omega? Alam nilang kulang sila. Nilabas Oh! si EG Boy ay nilabas na naman pang zone. Perfect. Another Turtle para kay Demon Kai. Perfect timing. Ang ganda sana nung attempt dito ng Smart Omega to contest that turtle kasi wala nga Firaga armor, walang mang zone dito sa Martis ni Matt. Pero perfect timing mula sa Eternal Guard. Hindi naka-retry si Matt doon sa turtle fight na yun. Tingnan natin, bumabanat si West dito West. ng mga bola. Sakit. Ang ganda ng ng bush check ni Aqua. At Gosh! ayun, Mystic Gush Rail with a flicker in. Panis. Medyo matindi yung laban na to, ha? Sakit. Oo, ang daming mga exchanges na mga kills. Piniflicker yung Mystic Gush pa. Imagine mo, ganung katapang itong si Ryle habang ito si Demon Kite naman, mabilis din ang kanyang responde. Matt dun sa likod. May planong umaga ng orange buff. Wala kasing dash tong Oh, yung Barat. Barat, sabi ni Demon Kite eh. Meron naman technically yung ulti. Ulti lang. Okay, tignan natin. Oh, Okay. yan na. Oh, dash yan. Op, tignan Technically, natin. dash yun. Pagkahatak sa kanya, dash yun. Nanakaw ba ni ano? Nanakaw. Yan, Nanakaw. Precious space talaga of the season, Sir Matt. Baka Wow. Matzilla yan. Nakuha pa ni Matt. At ibang klaseng aura ngayon ang ipinapamalas ng Smart Omega. Kahit 3 yung rookie nila, wala silang pake. Wala Kaya talaga. lang ilaban ito kung sila ay magagamit. 3 Jamorant. Sino? Gawin mo ng 5. Bumabana na lang sa tower ngayon si West. Nandito si Matt. Eto na. Okay. Dito na welcome mula kay Demon Kite. May stun. At ayun na nga si EG Boy. Guard. Nabanatan si Mark. Mark is out. 3 ngayon sa side ng Omega. Tumatakbo na dito si Aqua. Aqua with the grabs. Aqua, may abulin pa ba sila? Sir Matt, Mortal Coiling out. Wala. Isa lang ang mapapatay ng RSG. Trinabaho lang. Okay, wala rin namang ultimate dito si Light. Kaya lang ang problema Oh. naka-fleeting time to eh. Nakaipit sila dito ah. Op, Alright, tignan natin. 5 sa side ng RSG. Nandito, hindi pa rin basag, pare. wow. Hindi. Buhay pa rin yung tower. Hindi sinusuko ng Smart Omega to habang itong si Luis naman, todo trabaho lang galing sa top. Ngayon pupunta siya sa mid, poprotektahan yung purple buff at maagaw pa ni Demon Kite yun. Ako naman ang mga agaw, Sir Matt. Wow. Ganda ng pinapamalas dito ng Smart Omega at RSG Philippines. Dikit na dikit lang, even yung gold. 27.9k. Hindi talaga lumulobo at ngayon, ang plano ng RSG ay simulan na itong Lord na ito. Pinapahawak nila kay Nibor. At ang buong kupunan ng Smart Omega, humahanap pa rin ng tamang pwesto. Yeah. Speaking of pwesto Ang si Light, may hinahanap. Oo, nakasilip dito, nakatingin si Diego. Nag-aarap ng malalatigo. Basta't may Jego, May latigo. Pero si Nibor, sila lang talaga Op, op, op. Look at the minimap, guys. Look at the Okay. minimap. Oo, may balak. Okay, flicker in para kay Light. Si Luis ang ngayon ang target nila. Si Yokakway nandito. Luis tumatakbo para sa kanyang buhay. Luis, Oh! jump in, jump out. Nakikipag-jump sa hangin, nakipag-jump sa minions. Ida-jump niya ba itong orange bomb? Hindi na kailangan.
jab out. Grabe. Mala jumping jacks ang galawan. Grabe ang training. Wow! Luis Good survives. job! At alam mo talaga, mahilig tumakbo talaga yan si Luis. Nibor, Dahil ako Nibor, runner Nibor. talaga yan. Habang nandito, 4K as Nibor will take down 2 with the true damage and last insanity. At doon na nga naiwan Alright! ibang kupunan ng SK dahil ni-raid na sila ng mga Raiders. Tatlo ang bagsak para sa Smart Omega! Ano nangyari doon? Kakasabi lang natin, ito yung effect, yung impact at contribution ng mga XP laners. Nibor, taking Matt down. Merong Radiant Armor at Blade Armor itong Martis ng Smart Omega. Pero versus the true damage coming up from the X-Borg, naging enough yon for RSG to take down the jungler of Smart Omega and secure that Lord fight for RSG. Malabay bus operation yung nangyari, pare. Yung blueprint, ganun katindi. Sa baba, yung tatlo, tapos si Nibor yung naiwan dun sa bandang taas. Huli lahat ng sulok ng barangay. Minsan kasi parang na-underestimate mo yung damage ng isang X-Borg hanggang to the point na paubos na yung buhay mo, hindi mo namamalayan. Masakit ang true damage talaga eh. Totoo talaga yun. Totoo kasi masakit eh. Kaya nga, the truth hurts eh. Oo. True damage kasi yun. Tapos binabaran ka ng true damage, di ba? Imagine mo, mga 5 seconds yung nire-real talk. Parang sakit naman nun. Sa buhay kasi, pare, masakit ang katotohanan. Tama. Kaya nga, true damage yun eh. Yan na nga yung instant replay eh. Hindi mo ma-filter yun. Walang defense dun. Walang defense Ang dun. totoo. Ganda kasi Ayun nung o, nangyari yan. Last Layo din insanity. kasi. Ayun o, layo pa ng Boom. RSG. Grabe. Ang daming pera nun, men, oh. 2K damage. 2K? Paano mo susolusyonan yun? Yeah. 2K damage. Nakita natin parang nasa 10% na lang yung buhay nung dalawang frontline dito ng Smart Oo. Omega. Sabog eh. Wow, ibang klase to. And dito sa laban na ito, ang RSG, alam na nila na kaya na nilang lumaban pero makikita mo yung disiplina. Okay, kahit lamang tayo, 4.5k gold lead, meron na tayong mga necessary items. Eto na. Kinakalmahan pa rin nila. Grabe yung Raiders eh. Dati espada at shield lang may flamethrower na eh. May jabombits. Oo, may flamethrower na. Nag-evolve eh, no? Bagong technology. Na ano sila, ang nangyari doon na out micro pick up yung Omega. Oo. Hindi nila in-expect na pupuntahan si Luis. Nag-versus 3 kasi kay Luis tapos Oo, 2 versus 4 sa Lord. Napakahirap nun para kay Demon Kite, ha? Sobrang hirap din actually ng buhay ng Smart Omega. Imagine mo, at this stage in the game, yung X-Borg, hindi nyo pwedeng labanan basta-basta. Kasi kapag nag-a-adopt na yung stacks nung kanyang passive, especially considering na meron pa siyang War Axe dito, no, yung kanyang nala-lifesteal mula sa kanyang mga hits, lalo true damage yan. Add mo pa dyan yung 6% na nanggagaling sa Festival of Blood, tapos yung Fighter Emblem, napakataas ng kanyang sustainability. And by the way, may Brute Force din, tumataas din yung physical attack damage niya. Every stack na nakuha niya doon sa Brute Force na yun. Ang daming baon nitong X-Borg ng RG. Stack na stack to. Iba pinakita ni Kuya Robin dito sa kanyang first official MPL match. Debut game. Oo. Walang jitters Sobrang confident niya. Actually, game 1 pa lang Alam na natin na may suwag talaga itong si Robin aka Nibor. Oo, pare. Pangalan pa lang eh. Karamihan ng mga Robin na kilala ko talaga, matikas talaga eh. Matigas eh. Matigas. Oo. The bad boy. Minsan nga, medyo bad boy eh. The bad boy of Philippine MLBB. Grabe ka, Nibor. First series, ayun na si Nibor. Hinata si Nibor. May mga shells pa dito, Ayun na. nandito naman Ayun sila. na, two damage. Sino tatamaan dito? Hindi ito pa may Ichiboy, pero mukhang okay lang dahil si Corsa nag-flicker. Ito, bumabanat pa ng mga true damage talaga. Sermat! May true damage, ay last insanity, may true damage, may mga spinning light wheel na meron ang side ng RSG. At si Sermat, the precious face of the season. Pinaril! Saan napunta, Kuya Pat? Tingnan natin, bumabanat si Pat dito. Hindi ako papayag. Palang si Matt, pero nakakaya ba ni Matt? Hindi na kinaya ni Matt sila. Si Nibor, RSG Philippines. Ubos, pati pantubos ang side ng Omega at ni-rate nila ng matindi ang barangay. RSG taking the series win. My goodness! Tagumpay para sa barangay! Tagumpay para sa mga Raiders! I mean, Ang ganda ng nangyaring Alam mo. baliktad na yon, pare. alam mo, nalilito na kasi ako. Napakaraming pangyayari. Ang dami kasing mga ins and Ang outs dami. eh. Ins and outs. Smart Omega. Pinilit nilang ilaban. Pero nanaig
si Nibor at ang buong kupunan ng mga Raiders. Nanaig ang katotohanan Nanaig ang na katotohanan. bad boy, ang X-Borg, Walang- si Nibor, ang hindi- 2 damage. Hindi mo kayang paliktarin ang katotohanan. The bad boy. Grabe talaga si Litoy. Oh my gosh, makikita natin yung respeto mula sa RSG Philippines. Well, kung titignan natin, hindi naman masamang start para sa Smart Omega. Pinamalas ng mga rookies slash Sermat at itong si Luis. Ang kakayahan nila para lumaban. What a game though. What a game para sa SK team of Smart Omega, still getting a point up against the Raiders. Yeah. Nakaisa sila dito. Pero again, gusto nating malaman kung ano nga bang saloobin ng ating winning team mula sa ating mga host na si Mar Aquino at si Han.